Mga ka-Frenzy Talk TV, muling nababalot ng tensyon at kaba ang West Philippine Sea, lalo na sa paligid ng Ayungin Shoal, kung saan nakatirik ang ating maasaysayang barko, ang BRP Sierra Madre. Sa unang tingin, isa itong kalawangin at tuma ng barko ng Philippine Navy. Pero para sa atin, ito ang simbolo ng ating paninindigan, isang matibay na pader laban sa ambisyon ng mga banyaga partikular ng China na gustong sakupin ang dagat na malinaw na pagmamay-ari ng Pilipinas. Ngayon, isang nakakilabot na balita ang kumalat, balak daw ng China na gamitin ang kanilang malalakas na Chinese tugboat o tugboats para hilain, hatakin at tuluyang tanggalin ang BRP Sierra Madre mula sa kinatitirikan o pinatatayuan nito. Mga kababayan, isipin ninyo yon. Sa mata ng mundo, tila simpleng barko lang ang aalisin, pero sa atin, parang na rin sinabi ng China, wala kayong laban sa amin na to. Kung maaalala natin, halos 3 dekada nang naapwesto ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sadyang iniwan ito roon ng ating pamahalaan bilang sentinel, isang bantay, isang paalala sa lahat ng bansa na ang bahaging ito ng dagat ay saklaw ng ating Exclusive Economic Zone or EEZ. At bagaman kalawangin at halos gumuho na ang barko, may mga sundalong Pilipino na araw-araw na nagbabantay doon, nagsasakripisyo ng buhay at oras para lamang panatiling taas ang ating watawat doon. Pero hindi matigil-tigil ang panggigipit ng China kung ano-anong taktika na ang ginagawa nila, mula sa panghaharas gamit ang malalaking barko ng Coast Guard nila, hanggang sa pagharang ng mga resupply mission natin gamit ang mga water canyon. At ngayon, usap-usapan na ang plano nilang literal na hihilain ang BRP Sierra Madre palabas ng Ayungin Shoal. Kung maisasakatuparan nito, hindi lang ang barko ang mawawala. Kasabay nitong mawawala ang simbolo ng ating paninindigan, para bang pinunit sa harap natin ang ating bandila at sinabing wala tayong karapatang ipagtanggol ang sarili nating bayan. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit ang balitang ito'y nagdulot ng matinding galit, kaba at pagkundina mula sa mga Pilipino. Subalit mga ka-Friendly Talk TV, hindi ganon kasimple ito para sa China, dahil bawat pulgada ng barko na yan, bawat kalawang na kumakapit sa Sierra Madre ay may kaakibat na dugo, pawis at panata ng ating mga sundalo doon. Para sa kanila, hindi ito basta misyon. Ito'y laban para sa bayan, sa gitna ng kawalan ng kuryente, maayos na pagkain, gamot, at kahit na simpleng komunikasyon, nananatili silang matatag. Kaya't ang tanong ngayon, handa ba ang mga Pilipinas o ang mga Pilipino kung sakaling sumugod ang mga tugboat ng China at piliting hilain ang Sierra Madre? Magpapakita ba ng matapang na hakbang ang ating pamahalaan? O mananatili tayong nagrereklamo lang sa international community habang ang ating territory unti-unting sinasakop? Hindi na ito basta usapin ng diplomasya. Ito ay usapin ng karangalan at kalayaan. Kung papayagan nating mahatak ang BRP Sierra Madre, para na rin nating isinuko ang ating dagat, ang ating mga yaman, at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Ngunit kung ipapakita natin na kahit maliit na bansa lang tayo, handa tayong lumaban at ipagtanggol ang ating karapatan, magiging inspirasyon ito hindi lamang sa mga Pilipino,
kundi sa buong mundo. Dahil sa panahon ngayon, hindi na ang laki ng bansa ang sukatan ng lakas, kundi ang tibay ng paninindigan. Mga ka-Friendly Talk TV, ang laban para sa BRP Sierra Madre ay hindi lang laban ng iilang sundalo sa ayungin syug. Ito'y laban ng bawat Pilipino. Ito'y laban para sa ating soberanya, para sa ating dangal, at para sa ating karapatang ipagtanggol ang ating teritoryo laban sa kahit sinong banyaga, partikular ang China, na agawin ito. Kaya't sa harap ng bantang ito, isang bagay ang dapat nating isigaw ng sabay-sabay. Hindi kami bibitaw, hindi kami susuko. Ang West Philippine Sea ay ating at mananatiling atin kahit ilang tugboat pa ng China ang ipadala nila. Kung gusto nyo ng mga ganitong video at talakayan, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Nang sa ganon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at usapan sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Maraming salamat po, hanggang sa muli.